Magandang araw po mga kapatid. Praise God na meron po tayong devotion again today. And ang nais ko pong i-share sa inyo is about the basis of our belief. Ang basihan ng ating paniniwala. Our scripture reading ay matatagpuan natin in the book of Psalms 119, verse 89 to 96. And our key verse ay nasa Isaiah chapter 51 and verse number 1. Ang sabi po dito ng Diyos, "Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are dig." So, makikita natin dito na sinasabi ng Diyos na makinig tayo sa Kanya if we want to follow after righteousness. So, what is the basis of your belief? Kung sasabihin mo na ang basihan ng iyong paniniwala ay kung paano ka pinalaki o yung mga natutunan mo sa eskwelahan, then mali ka ng paniniwala. Sapagkat ang basis dapat ng iyong paniniwala bilang isang tao at bilang isang Kristyano ay ang prinsipyo ng salita ng Panginoon, ang Diyos at ang kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang gagabay sa lahat ng iyong circumstances sa buhay, sa lahat ng iyong pagdadaanan. Nais ng Diyos na bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng gabay upang maharap mo ng naayon sa kanyang kalooban ang mga darating po sa hinaharap. So it is good for us to remember na napakahalagang tayo ay nagbibigay pansin sa salita ng Diyos dahil kung ang ating buhay ay nakatono sa salita ng ating Panginoon, ang nangyayari po mga kapatid ay natatapik natin or kumbaga natatap natin ang walang hanggang kaisipan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So we will experience His guidance, His wisdom, and His help sa buhay po natin. And the more na tayo ay nagbibigay pansin sa salita ng Diyos, mas nare-realize natin na ang Diyos pala is a personal God and He is interested, siya po ay interesado sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay natin. So when we begin na tayo ay nagbabasa, nag-aaral, nagde-devote ng ating sarili sa salita ng Diyos, makikita po natin na ang Diyos is actively involved sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Physical man, material man, financial man, emotional man, and spiritual. Ang Diyos ay involved sa lahat ng pinagdadaanan natin sa ating buhay. Siya ay interesado sa ating mga sitwasyon. Siya ay interesado sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. So it is good na tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Well, tayo ay may pastor, may mga nangangaral sa ating church. Tinuturuan nila tayo na patungkol sa Panginoon, kung paano sasambahin ng Panginoon. But as well, gusto ko po makita po ninyo na ang Holy Spirit ang siyang nabubuhay sa atin at ang ginagawa ng banal na Espiritu Santo ay binibigyan sa atin ng kaliwanagan ang katotohanan ng salita ng Diyos o ang katotohanan ng Diyos na ating napapakinggan sa ating buhay. So it is good na ang maging basis ng ating belief ay ang salita ng Diyos. In fact, the more na tayo ay nakakaunawa ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos dahil sa ating mga natututunan at ito po ay ating ina-apply sa ating buhay, ang nangyari po nagbabago yung ating vision, nagbabago yung ating mga perspective, nagbabago yung ating mga pananaw. Sapagkat nakikita na ho natin ang ating buhay ayon sa pananaw ng Diyos, ayon sa vision ng ating Diyos. So ang nangyari po, mas lalo nating pinagkakatiwala ng Diyos sa ating buhay. So the more na we spend time sa salita ng Diyos, ang basis ng ating belief ay ang salita ng Panginoon. Again, nagbabago ang ating vision, nagbabago ang ating perspective, at the more na mas pagkakatiwalaan natin ng Diyos sa kabuuan ng ating buhay. Sa Kanya na natin ipinagkakatiwala, Lord, what is your will? Lord, what is your calling? Lord, what is your desire? Lord, what is anong gusto mong sabihin sa aking buhay bilang isang mananampalataya? Yan na po ang ating pinagkakatiwalaan. Yan na po ang ating sinusunod sa ating mga buhay. So, I hope na maging basis ng ating belief, walang iba kundi ang prinsipyo lamang ng mga salita ng salita ng ating Panginoon. Let us pray. Our Father in heaven, thank you po sa iyong salita. Tulungan niyo po ako na ma-apply ang mga katuruan, mga prinsipyo ng salita niyo sa aking buhay
upang magbago ang aking vision. At Lord, Ikaw ang pagkatiwalaan ko sa akin buong buhay. At nawa, O Diyos, patuloy akong makasunod sa inyo at patuloy niyo po akong magabayan sa buhay na ito. Salamat, O Diyos. Nawa ang salita niyo ang maging basis ng aking paniniwala at lahat ng aking ginagawa. Salamat po sa maikling devotion na ito. This is I ask and pray in Christ's most precious name. Amen.